This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 at ganito po ang sinasabi. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Muli po, magandang umaga po sa atin. Ang ating teksto sa umagang ito ay maaaring nakafocus sa pangunahing mensahe ng pag-asa at tagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na ine-emphasize na ang ating kasalukuyang physical bodies o ang katawang ito ay pansamantala lamang. At ang tunay at totoong eternal life ay naghihintay sa mga mananampalataya na nasa isang pagbabagong kalagayan o yung tinatawag nating transformed state sa kabila ng kamatayan na kung saan etong katawan na ito, flesh and blood, ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng ating Panginoon. Ano nga ba ang realidad tungkol sa kamatayan? Ang sabi, ang realidad po tungkol sa kamatayan ay ang physical death ay isang natural na parte ng ating buhay. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Para sa ating mga mananampalataya, merong pag-asa. Sapagkat merong pangako ng buhay o bagong buhay. At ito ay ang pag-asang matatagpuan lamang sa resurrection o sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kung saan ang kamatayan ay nalupig na, napagtagumpayan na. At ang mga mananampalataya ay babangon sa isang bagong buhay. Buhay na hindi makakaranas ng pagkabulok ng katawan. At sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus, ipinakita niya na ang kamatayan ay hindi ito ang katapusan ng lahat. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na walang power ang kamatayan. Ang mga mananampalataya ay may pag-asa. Tayo ay mayroong pag-asa na babangon sa isang bagong katawan. Isang katawan na hindi makakaranas ng pagkabulok. Hindi na maapektuhan ng kamatayan. Ito ay isang klase ng katawan na dinisenyo para sa buhay na walang hanggan. Isang buhay na punong-puno ng kagalakan, ng kapayapaan at pagmamahal. Isa pa, ang resurrection o pagkabuhay na muli ni Jesus ay ang siyang nagbigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka at mga hamon na nararanasan natin sa buhay. Sa halip, tayo ay may isang tagapagligtas na nagmamahal sa atin at nag-aalay ng kanyang sarili, ng kanyang buhay upang tayo ay magpatuloy
sa ating paglalakbay sa buhay na ito. At ang challenge po sa atin, mamuhay po tayo na may pananaw beyond this life. At yakapin natin ang katotohanan ng ating future transformation at ating hanapin ang lakas at tatag sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. At panghuli, bagamat maaari tayong humarap sa mga hamon at kawalan sa mundong ito, ang pangako ng pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ni Hesukristo ay ang siyang nagbigay sa atin ng tunay at pangmatagalang pag-asa na nagpapaalala sa atin na ang ating huling hantungan ay isang maluwalhating buhay, glorious life, nakasama ang Diyos sa kabila man ng kamatayan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asang iniwan mo sa amin at pinagkakaloob mo sa amin. Patuloy nawa na panghawakan namin ito, Panginoon. Thank you sa bagong buhay na inihahanda mo para sa amin. Salamat din sa iyong buhay na ipinagkaloob sa amin at siyang nagpapaalala sa amin, Panginoon, na dahil nabuhay ka, kami rin ay mabubuhay pagdating ng panahon. At sa oras na ito, Panginoon, aking itinataas ang aming mga gawain sa buong maghapon na ito. Pangunahan mo kami at maitaas ka, Lord, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga sasambitin, Panginoon. At ganun din na ipinagpapasalamat namin ang buhay ng mga anak mo na siyang nakarating sa kanilang mga kaarawan. Ganun din sa mga mag-asawa na nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga hangarin sa buhay, ang desire ng kanilang mga puso, Panginoon. At ganun din ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, mahal namin sa buhay o kakilala namin, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, na nasa hospital man o nasa kanilang mga tahanan. Patuloy, Panginoon, na hiling namin na iyo pong i-extend, Lord, ang iyong makapangyarihang kamay sa kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, sa buong araw na ito, amin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming mga plano. Mapapurihan ka at maihayag, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng aming mga kasalamuha at mga kausap. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.